Chapter 54, May Maluwalhating Araw ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Kumalat sa buong bayan ang nakitang maraming ilaw sa libingan ng nagdaang gabi. Sinasabing mahigit sa 20 ilaw, iba't ibang hugis at laki ang nakita. Ang mga kapatiran ay nagpalaluan sa inaakalang milagro. Hindi ka na nga, ako ang tama dito, hindi ikaw. Ako kasi, ikaw ang mali. Ano bang alam mo? Ako ang nasa tama, hindi ikaw, hindi ikaw. Ako, ilang beses ko na sinasabi na ako ang tama. Hindi matanggap ni Hermana Sipa ng kopradya ng Santissimo Rosario na hindi siya nakakita ng mga ilaw na nakita ng ibang kapatiran. Ipinamalita niya na nakarinig siya ng mga daing at hinagpis. Nakatira man siya sa malayo. Hindi pa daig. Sinabi naman ni Hermana Rufa na bahagyang nagpakita sa kanyang panaginip. Hindi lamang ang mga kaluluwa kundi ang mga taong buhay na humihingi ng kanyang indolensya. Isang kabatang pastol ang nagpatunay na wala siyang nakita kundi isang ilaw at 2 lalaking nakasalakot. Ngunit, sino ang maniniwala sa kanya? Ang minsan muling nagsermon tungkol sa purgatorio. Dinalaw ni Don Filipo si Pilosopo Tasio sa kanyang dampa. May sakit ang pilosopo. Hindi nakakabangon dahil sa lumulubhang paghihina. Nag-uusap ang pilosopo o baliw at si Don Filipo. Hindi ko tiyak kung dapat ko kayong batiin sa inyong pagbibitiw. Nakikipaglabang kayo ngayon sa Guardia Civil at dapat manatili sa katungkulan sa panahon ng gera. Ipinagbenta na ng general ang sarili. Pinalaya ng Gobernador Silio ang aking ipinahuling mga sundalo at walang anumang ginawa. Ano pa ang magagawa ko? Mag-isa, wala. Kung may mga kasama, marami. Dapat nakapagbigay kayo ng halimbawa sa ibang bayan. Ang karapatan ng bayan ay higit sa kakatuwang kapangyarihan ng Gobernador Silio. Iyon ang binhi ng isang magandang aral. Sayang. Nag-iisa ako laban sa kumakatawan ng makasariling interes. Pumailalim si Senyor Ibarra sa paniwala ng karamihan. Hindi siya naniniwala sa ekskomunyon. Magkaiba ang iyong kalagayan. Si Senyong Ibarra'y nagtatanim. Yuyuko at sasama siya sa itinatanim. Kayo'y dapat makayanig sa pamamagitan ng lakas at simbuyo. Ang laban ninyo'y laban sa nagmamalabis ng lakas, gumagambala sa kapayapaan ng bayan at sa nagkukulas sa tungkulin. Hindi kayo nag-iisa sa labang iyan. Hindi tulad ng dati ang bayan ngayon. Ito ba ang inyong paniniwala? Humilig si Pilosopo Tasio sa higaan. Hindi niyo nakikita ang nakaraan, ang pagdatal ng mga Europeo, ang pagsapit ng mga libro, ang pagpunta ng mga kabataan sa Europa. Ang mga kabataan ngayon ay masiglang tumatanaw sa pag-aaral ng kasaysayan, matematika, geografiya, literatura, siyensya, pisika at mga wika. Lahat ng mga bagay na sa ating panahon ay kinakatakutang marinig. Naunawaan na ng tawang kanyang pagkatao, hinihinto na niya ang pagsusuri sa Diyos. Alam na ng mga tao na minama na niya ang paglawak na pagdaigdig na kaya niyang kabayan ng susuri sa paligid. Ang ating mga makatay binubuksan ng busa ng kalikasan, nakangiting humihikayat ng pagsiglahin ng paggawa. Mga eksperimento ang akam na dapat pagtatagayin. Ang mga abogado ay naguhulma sa filosofiya ng batas. Pakinggan ang mga kabataan kung magsalita. Sa nagsisentro sa karunungan, umalingaw-ngaw ang mga eskolastikong filosofiya ni Santo Tomas, Suarez, Amat, Sanchez at iba pa. Mga idolo sa aking panahon. Walang saysayang sigaw ng mga praile laban sa moralidad at pagsugpo ng mga kumbento sa bagong diwa ng bayan na tulad ng ibon pumapaimbulog sa kalangitan. Maliit ang bagong binhi. Kung magsikap ang lahat,
ang napakamahal na kaunlaran ay maaaring mabansot at mainis. Sino ang babatsot at iinis sa kaunlaran na lakas na supling ng panahon at pagsisikap? Ang pagpipigil dito ay nagbubunga ng pagsulong sa kabila ng pananampalataya, bitayan at apoy. Sa kabila ng ilang pagpapakasakit, magpapatuloy ang kaunlaran sa kanyang paglalakbay at sa dugo ng mga nasasawi, isinilang ang masusulong na supling. Ipinaliwanag ni Piloso Potasio ang bahaging ginagampanan ng mga Heswita sa pagsulong ng kaunlaran. Pumapasok na tayo sa panahon ng tunggalian. Ang aming salinlahi nakaukol na sa gabi, payaw na kami. Ang laban ay nasa pagitan na nakaraan na nakahawak sa kastilyong pyudal at ng mga darating na mga awit na ng tagumpay, kasabay ng bukan liwayway na may alay sa mabuting balita mula sa dayong bayan. Sino ang masasawit tatabunan ng guho? Huminto si Piloso Potasio at tumingin kay Don Filipo na magtamang nag-iisip. Alam ko ang inyong iniisip. Talaga po? Nasa sa isip nyo, mali ako. Nais ko mangarap ng kaluwalhatian sa huling sandali ng buhay. Kung sa bagay, nabubuhay ako sa pangarap. Pangarap! Walang laman ang isip ng ating mga kabataan ngayon, kundi pag-ibig at kasiyahan. Higit na inatupag ang paglinang at pagilay ng mga dalaga kaysa mag-isip para sa kanyang bayan. Ang ating mga babae para sa bahay, pamilya at Diyos. Ang ating mga lalaki para wari lamang sa bisyo at matatag sa kahihiyan. Ang kamusmusay nagising sa kakamilan. Ang mga kabataan ay pinalilipas ang panahon na walang mithiin. Ang katandaan ay baog. Malugod ako sa kamatayan. May gusto ba kayong gamot? Hindi ko na kailangan na mamatay ang gamot. Sabihin ninyo kay Don Crisostomo na dalawin ako bukas. May mahalaga akong sasabihin sa kanya. Sa loob ng ilang araw, yayaon na ako. Nasa dilim ang Pilipinas! Hindi nagtagal, naninimdim na umalis si Don Filipo.